Na-judge ka na rin ba ng ibang tao? Tinawag ka na ba ng iba't ibang pangalan? O naging kontrabida ka na ba kahit sa sarili mong kwento? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. At syempre, panibagong araw, panibagong kwento na naman ang pagsasaluhan natin. And I know na excited ka na at excited na rin naman ang inyong Mama Mia. Kaya hindi na natin ito patatagalin pa. Eto na't simulan na natin ang inyong paboritong kwento. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga taong hindi mo kailangang makilala para iyong kamuhian. Sapat nang marinig nila ang pangalan mo. At ako ang taong yon. Ayan na naman si Rico. Huwag kayong lalapit dyan. Palamunin yan. Babaero, walang utang na loob. Mayabang pa. Dear Mama Mia, hindi na bago sa akin ang mga salitang yun. Sa loob ng 5 taon, halos araw-araw ko na silang naririnig. Kung hindi man harapan, sa likod ko. Kung hindi man, sa kanto o sa Facebook. Kung hindi man sa bibig ng kapitbahay, sa mga taong ni hindi ko pa nakakausap. Sa una, masakit. Pero habang tumatagal, natuto akong ngumiti. Hindi dahil sanay na ako, kundi dahil alam kong kahit magsalita pa ako, wala rin namang makikinig. Kapag napagdesisyonan na ng mga tao kung sino ka, wala nang halaga sa kanila ang katotohanan. Hoy Rico! Pagpasok ko sa palengke, halos sabay-sabay na lumingon ang mga tao. Hindi dahil sikat ako, Mama Mia, kundi dahil ako ang paborito nilang pag-usapan. May ilang tindera na agad nagbulungan. Siya yung kasama ni Karen kagabi. Hindi ba nung isang linggo, iba naman yung kasama niya? Tignan mo, wala talagang hiya yung lalaking yan. Napangiti lang ako. Hindi ko na sila pinansin. Diretso akong naglakad papunta sa tindahan ng karne. Pare, 2 kilong baboy nga. Yung sa may bandang tiyan na. Tumango ang tindero ngunit hindi mawala ang tingin niya sa akin. Ang dami mong pera. Oo. Saan naman galing? Ngumiti lang ako. Hindi ako sumagot. Isa yun sa mga natutunan ko, Mama Mia. Kapag sumagot ka, mas hahaba lang ang usapan. Kapag nanahimik ka, sila na mismo ang gagawa ng sarili nilang bersyon ng kwento. Habang hinihiwa ang karne ay may 2 binatilyong dumaan. Pre, picture tayo. Akala ko magpapapicture sila. Paglapit nila ay bigla nilang inilabas ang cellphone, hindi para mag-selfie, kundi para i-video ako, Mama Mia. O eto, eto yung sikat sa amin, si Rico. Idol. Ilang babae na ba ngayong linggo, Lodi? Tapos nagtawanan sila. Narinig yun ng ibang mga tao. May mga ngumisi, tumawa, at may mga nakivideo na rin. Tahimik lang akong naglabas ng pera. Binayaran ko ang karne at naglakad paalis. Uy, ayaw sumagot. Baka napahiya. Pogi raw eh. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil alam kong kapag lumingon ako na naman nang lalabas na masama. Pagdating ko sa parking area ng palengke ay binuksan ko ang likod ng lumang puting van. Maingat kong sinakay ang 2 supot ng karne. Kasunod ang mga gamot at 3 kahon ng gatas. 5 tray ng itlog at 2 sako ng bigas. May isang matandang lalaking naglalakad ang napahinto. Napakunot noo siya.
Ang dami naman yan. May handaan ba? Wala po. Bakit ang dami? Ngumiti lang ako. May paggagamitan lang po. Tumango siya at hindi na nagtanong pa. Isa siya sa kakaunting mga taong marunong rumispeto sa katahimikan ng iba, Mama Mia. Pagalis ko sa bayan ay hindi ako dumiretso sa bahay. Lumiko ako sa makitid na daan papunta sa kabilang barangay. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao, lalo na ng mga tsismos at tsismoso. Huminto ako sa isang lumang gusali. Kupas na ang pintura. May kalawang na ang gate. Halatang matagal nang walang nag-aalaga. Pagbaba ko ng van, may mga maliliit na batang sabay-sabay na nagtatakbuhan. Kuya Rico! Kuya! Kuya, dumating ka na! Parang biglang nag-ibang mundo. Kung kanina puro paghamak ang naririnig ko, ngayon naman ay tawanan, yakapan at mga inosenteng boses. May isang batang babae ang mahigpit na yumakap sa bewang ko. Akala ko hindi ka na darating, kuya eh. Hinaplos ko ang ulo niya. Sabi ko naman sa'yo, darating ako, 'di ba? Talaga? Oo. Nakangiti siyang tumalon. May pasalubong po ba kayo sa amin? Tignan natin. Binuksan ko ang likod ng van. Halos magsigawan ang mga bata. Wow, may bigas! Ang daming itlog! May karne pa at may gatas! May lumabas na matandang madre mula sa gusali. Mahina na ang likod niya ngunit napakaliwanag ng kaniyang ngiti. Rico, alam mo anak, hindi mo na sana kailangang magdala pa ng ganito karami. Kulang pa nga po to eh, sabi ko. 3 buwan ka nang halos linggo-linggo rito. Okay lang po. Tinitipid mo na naman ang sarili mo para dito, 'di ba? Ngumiti lang ako, Mama Mia. Kung alam lang niya, hindi ko tinitipid ang sarili ko. Matagal ko nang isinuko ang buhay na gusto ko. Habang nagbubuhat ako ng mga sako ng bigas, may isang batang lalaki ang humawak sa kamay ko. Kuya, ang haba na ng buhok mo. Hindi siya ngumiti. Sa halip ay seryoso siyang tumingin sa akin. Kuya, alam niyo po, nung sumama ako kina sister, narinig ko po sila. Sino? Yung mga tao dun sa kabilang palengke. Sabi nila masamang tao ka raw. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Nakatitig lang ako sa bata. Kuya, totoo ba? Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ibinaba ang bigas at lumuhod ako sa harapan niya. Hindi importante kung ano ang tingin nila. Bakit po? Dahil balang araw, malalaman din naman nila ang totoo. Ngumiti siya. Naniniwala siya sa sinabi ko. Pero ako, hindi. Hindi dahil nagsisinungaling ako, kundi dahil alam kong may mga katotohanang mas pinipili ng tao na huwag paniwalaan. Bandang 5:00 ng hapon, paalis na ako. Habang isinasara ko ang pinto ng van, ay tumakbo yung isang madre papalapit sa akin. Rico, lumabas na ang resulta. Napahinto ako. Biglang bumigat ang dibdib ko. Kamusta po? Tahimik siya. Pagkatapos iniabot niya sa akin ng isang puting sobre. Nasa huling yugto na. Parang huminto ang oras ko, Mama Mia. Unti-unti kong hinigpitan ang pagkakahawak sa sobre. Hindi ko man lang ito nabuksan, pero alam ko na ang laman. Sa loob ng 5 taon, ito ang balitang kinatatakutan kong marinig. Napapikit ako.
At sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman kong gusto ko nang sumuko. Pero hindi maaari. Dahil bukas, kailangan ko na namang ngumiti sa harap ng mga taong galit sa akin. Samantalang walang ni isa sa kanila ang nakakaalam na bawat perang iniisip nilang ipinanggigimik ko ay unti-unti kong inuubos para iligtas ang isang buhay na hindi man lang alam ng mundo na pinoprotektahan ko. May mga gabi talagang hindi ka matutulungan ng antok. Kahit pagod ang katawan mo, kahit halos hindi ka na makatayo. Kapag mabigat ang isip mo, hindi ka patutulugin ng sarili mong mga iniisip. Ganun ang gabing yun. Nakahinto ang van sa tabi ng ilog. Ilang kilometro ang layo mula sa ampunan. Nakapatay ang makina. Tanging huni ng kuliglig at agos ng tubig ang maririnig. Nasa kandungan ko yung puting sobre. Hindi ko pa rin yun binubuksan. Para bang hanggat hindi ko binabasa ang laman nito, may pag-asa pa akong mali ang hinala ko. Pero alam kong niloloko ko lang ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan kong inilabas ang papel. Ilang segundo ang lumipas. Napalapat ang likod ko sa upuan. Napapikit ako. Tama ang sinabi ni sister. Lumalala na ang kondisyon. Hindi na sapat ang mga gamot na dati naming naibibigay. Mas mahal na gamutan na ang kailangan. Mas madalas na ang pagpapagamot. Mas maraming pagsusuri ang kailangang gawin. At higit sa lahat, mas malaking pera na ang kakailanganin. Napatawa ako. Isang mapait na tawang tanging ako lang ang nakakaintindi. Nakakatawa, 'di ba? Akala ng buong bayan nagpapakasarap ako sa buhay. Akala nila ginagamit ko ang katawan ko para mabuhay ng masarap at marangya. Ang hindi nila alam, halos hindi na nga ako bumibili ng bagong damit o kahit na anong gamit. Eksaktong 6:00 ng umaga, nasa construction site na ako. Isa akong kontraktor, Mama Mia. Hindi naman mayaman, hindi rin mahirap. Sakto lang ang kinikita ko, pero kung tatanungin ang mga tao sa amin, mayaman daw ako. Tapos pumapatol pa raw ako sa mas mga mayayamang babae kaysa sa akin. Boss, tawag sa akin ng foreman kong si Mang Lito. Nandito na po yung supplier. Sige po, ako na ang kakausap. Habang sinusuri ko ang mga materyales, napansin kong may ilang trabahador ang pasimpleng nakatingin sa akin. Hindi na bago yun. Sanay na akong maging laman ng usap-usapan. Alam mo ba? Mahina, ngunit sapat para marinig ko ang bulong ng isa. Ano yun? Kaya pala, palaging maraming pera yang si boss. Kasi ano? May matandang negosyante daw na, alam mo na, sumusuporta dyan. Naku, ano yan? Sugar mommy ba? Nagtatawanan sila. Hindi ko sila nilingon. Tahimik lang akong nagpatuloy sa pagbibilang ng semento. 150 sako. 300 hollow blocks. 2 truck ng buhangin. Boss, wag mo na silang pansinin, sabi ni Mang Lito. Ngumiti ako. Hindi ko naman po sila pinapansin. Pero narinig mo, boss. Oo. Masasakit ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Saglit akong natahimik. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga lalaking nagtatawanan. Hayaan mo na sila, Mang Lito. Bakit po? Dahil wala naman silang alam. Hayaan mo na. Alam kong nagtataka si Mang Lito, Mama Mia. Dahil kung tutuusin, pwede ko namang pagsabihan ang mga taong yon.
Unang-una, ako ang amo nila sa trabaho. Pangalawa, wala silang karapatan na husgahan ang pagkatao ko. Pero ayoko na ng gulo. Ayoko na ring patunayan ang sarili ko sa iba. Kung ayaw nilang maniwala sa akin, edi bahala sila. Desisyon nila yun. Bandang tanghali habang kumakain ng lahat, lumayo muna ako. Sanay na akong mag-isa. Hindi naman ako suplado, Mama Mia. Pero kasi kapag sumabay akong kumain sa karamihan, alam kong pagkatapos nun, ako ang nagiging topic nila. Minsan nakakapagod ding marinig ang iba't ibang bersyon ng buhay mo mula sa iba't ibang tao. Habang binubuksan ko ang bamuunan kong may laman ng tuyo at itlog, may isang babae ang umupo sa tapat ko. Pwede po ba? Hindi ko agad sinagot. Kilalang kilala ko siya. Si Maya. Isa siyang guro sa pampublikong paaralan na nasa harap lang ng pinagtatrabahuan naming building. At siya rin ang iisang tao sa baryo na hindi kailanman nakisali sa panghuhusga sa akin. Oo naman. Pagkatapos noon ay umupo siya. Napatingin siya sa baonang binuksan ko. Yan lang ang baon mo? Tumango ako. Well, masarap naman to. Totoo, pero bakit yan lang? Sa ganito ang gusto ko eh. Napailing lang siya. Ikaw talaga. Tahimik kaming kumain. Hanggang sa siya ang unang nagsalita matapos ang ilang segundo. Uy, nabalitaan mo na ba? Ang alin? May bago na namang viral post dito sa lugar natin tungkol sa'yo. Hindi na ako nagulat. Ano na naman daw? Sabi nila, sandali siyang nag-atubili. Wag na, sabi niya. Sabihin mo na, sinimulan mo na eh. Huminga siya ng malalim. Sabi dun sa post, may mga anak ka na raw sa iba't ibang babae. Muntik na akong mabilaukan sa kinakain kong tuyo, Mama Mia. Napangiti na lang ako. Dagdag na naman ba yan sa issue ko? Oo. Ilan daw ba? 3 ba? 6 na daw. Pagkatapos noon ay napahalakak ako ng pagkalakas-lakas. Napatingin siya sa akin. O bakit ka natatawa? Kasi kahapon lang 3 ang rinig ko eh. Hindi niya napigilang matawarin. Yun ang unang beses sa buong araw na nakatawa ako ng totoo. Pero mabilis ding nawala ang ngiti ko nang mapansin kong seryoso na naman ang mukha ni Maya. Rico, bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Bakit hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo? Hindi ako sumagot. Alam mo kasi, nakakapagod na makitang ginaganyan-ganyan ka lang ng iba. Hayaan mo sila. Hayaan mong malaman nila kung gusto nilang malaman. Ako kasi ayoko nang magsalita pa eh. Kapag sinabi ko kasi ang totoo, alam kong may masasaktan. Sino naman? Takang-taka niyang tanong. Mga taong hindi dapat madamay. Hindi na siya nagsalita, Mama Mia. Sa ilang buwan na rin naming pagiging magkaibigan ni Maya ay parang nakikilala na rin niya ako. Kapag ganyan ang tono ko, alam niyang wala na siyang mapipiga pang sagot sa akin. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay tumawag ang bangko. Good afternoon po. Kayo po ba si Rico? Opo. Gentle reminder lang po na yung loan payment ninyo is due na this Friday. Napapikit ako, Mama Mia. Opo. Alam ko po. Will you be able to settle it?
Huminga ako ng malalim. Yes. Pagkababa ko ng tawag, binuksan ko ang banking app. Hindi ko na halos makilala ang sarili kong account. Halos ubos na yun. Napabuntong hininga ako. Nung nagsisimula pa lang ang negosyo ko, pangarap kong makapagpatayo ng sarili kong bahay. Makabili ng bagong sasakyan. Makapagbakasyon sa kung saan-saan. Pero ngayon, ang pangarap ko na lang ay umabot ang pera ko hanggang sa susunod na buwan. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan kong bukas ang gate. Hindi ako agad bumaba ng sasakyan. May 3 motorsiklo sa labas. Pamilyar. Mga pinsan ko. Napapikit ako, Mama Mia. Panibagong gulo na naman to. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko silang lahat sa sala. Kasama ang tiyuhin kong si Tio Rogelio. Pagkakita pa lang sa akin ay umirap na siya. Sa wakas dumating ka na. Tahimik akong umupo. Bakit po, ano pong meron? May inilapag siyang papel sa mesa. May balita ka ba sa lupa ng lolo mo? Napatingin ako sa dokumento. Bakit po? Ano po bang balita? Ibebenta na natin yon. Hindi po. Pailing kong sabi. Biglang kumunot ang noo niya. At bakit hindi? Dahil hindi lang naman sa akin ang desisyon na yan. Pero sa'yo nakapangalan. Sa'yo pinamana. Pero hindi din ibig sabihin nun na pwede ko nang ibenta, Tyo. Tumayo siya. Rico naman. Alam naming sa'yo pinamana ng lolo mo yung lupaing yun. Pero ang kapal naman ng mukha mo para ang kinin ng lahat ng yun. Anak kami. Apo ka lang. At itong mga pinsan mo, apo din yun ng lolo mo. Bakit tumatanggi kang ibenta yan? Para naman magkaroon ng silbi. Para mapaghati-hatian natin yung pinagbentahan. May dahilan po ako. Ano na namang dahilan yan, ha? Hindi ako sumagot. Mas lalo siyang nagalit. Diyan ka magaling eh. Palagi kang may dahilan. Palagi kang may sikreto. Kala mo kung sino kang mabuting tao? Unti-unti nang lumalakas ang boses niya. Alam kong naririnig na yon ng mga kalapit na kapitbahay. Isa-isa na kasi silang sumisilip mula sa kanilang bintana. Gaya ng dati, may panibago na naman silang panonoorin. Wala kang utang na loob. Kami ang pamilya mo. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. At alam ko pong pamilya ko kayo. Kung gano'n naman pala, edi pumirma ka na nang matapos na ang usapan to. Dahil kailangan namin ng pera. Tahimik akong tumayo. At sa unang pagkakataon, direkta ko siyang tiningnan sa mga mata. Hindi ko ibibenta ang lupang iniwanan ni Lolo. Kahit magalit pa kayong lahat sa akin. Kahit ako na naman ang maging masamang tao sa lahat. Tumalikod ako at naglakad papasok sa kwarto. Sa likod ko narinig ko ang boses ng tiyuhin ko. Makasarili ka. Balang araw ikaw rin ang sisira sa sarili mo. Hindi na ako lumingon, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, matagal naman ang wasak ang sarili ko. Hindi lang nila alam at hindi lang nila napapansin. Matapos sumalis ang mga kamag-anak ko ay may narinig akong mahinang katok sa pintuan ng bahay. Pagbukas ko, nakatayo doon ang isang batang babae. Mga 11 o 12 taong gulang. Hingal na hingal. Alam ko kung sino siya. Isa siya sa mga bata dun sa ampunan. Kuya Rico, o anong nangyari? Inabot niya sa akin ang isang maliit na papel. Sabi ni sister, puntahan mo raw agad sila. Nanlamig ang buo kong katawan. Bakit? Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ng bata. Si
Si Ate Ana, hindi na raw nagigising. Mama Mia, may mga sandaling kahit gaano kakatatag, may isang balita lang na sapat para tuluyang manghina ang mga tuhod mo. Hindi ko na namalayan kung paano ako nakarating sa van. Hindi ko naalala kung paano ko pinaandar ang makina. Ang tanging malinaw sa isip ko ang sinabi ng batang nag-abot ng sulat. Si Ate Ana, hindi na raw nagigising. Paulit-ulit yung umuukit sa isip ko. Mas mabilis kaysa sa karaniwan ang takbo ng sasakyan. Hindi dahil gusto kong suwayin ang batas, kundi dahil may isang buhay na baka mawalan na naman ng pagkakataon. Pagdating ko sa ampunan, hindi pa man ako nakakababa ay nakita ko na ang kaguluhan. May ilang batang umiiyak sa labas. May dalawang madre na nagmamadaling naglalakad. Nakabukas ang pintuan ng maliit na klinik sa loob ng gusali. Kuya Nico! Tumakbo papunta sa akin si Ben. 12 taong gulang. Siya ang pinakamatapang sa mga batang nandoon. Pero ngayon, namumugto ang mga mata niya. Hindi na siya magising. Hinawakan ko ang balikat niya. Nasaan si sister? Nasa loob po. Hindi na ako nagsalita. Halos patakbo na akong pumasok. Nakahiga si Ana sa maliit na kama. 18 taong gulang si Ana. Payat na payat, maputla at may nakakabit na oxygen sa kanyang bibig. Nakatayo sa tabi niya si Sister Elena. Tahimik, pagod at halatang ilang gabi nang halos hindi natutulog. Rico. Mahina niyang tawag. Ano pong nangyari, sister? Bumagsak ang kondisyon niya kaninang madaling araw. Napatingin ako kay Ana. Halos hindi gumagalaw ang dibdib niya. Yung doktor po, pabalik pa lang. Tinawagan niyo na po? Tumango siya. Pero, sabi niya at hindi niya itinuloy. Hindi na kailangan. Alam ko na ang susunod. Kulang na naman ang pambayad. Dumating ang doktor makalipas ng ilang minuto. Tahimik niyang sinuri si Ana. Nagkaroon ng katahimikan sa buong silid. Pagkatapos ng halos 10 minuto ay humarap siya sa amin. Kailangan na siyang ilipat sa mas malaking ospital sa lalong mas madaling panahon. Parang may humigpit sa dibdib ko sa mga sinabi ng doktor. Magkano po kaya ang kailangan, Dok? Nagkatinginan sila ni sister. Tahimik. Hanggang sa ang doktor na ang nagsasalita. Hindi bababa sa 200,000 ang kakailanganin kung magtutuloy-tuloy ang gamutan. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi dahil wala akong gustong sabihin kundi dahil kinakalkula ko na agad ang lahat. Magkano ang nasa bangko ko? Magkano ang potensyal kong kikitain sa buwan na to? Magkano ang pwede kong mahiram? At ang pinakamasakit, ano pa ang pwede kong isakripisyo? Rico, hindi mo kailangang akuin ang lahat? Sabi ni sister. Hindi ko naman po inaako ang lahat, sister. Rico, wag kang magsinungaling. Alam naming ubus na ubus ka na rin. Hindi ako makasagot. Kilala niya ako. Siya ang taong halos tumayong ina ko matapos akong mawalan ng mga magulang. Alam niya ang bawat pagkakataong nagsisinungaling ako. Lalo na kapag sinasabi kong, ayos lang ako, Mama Mia. Habang inihahanda ang ambulansya, naupo muna ako sa lumang hagdan sa labas. Tahimik. Sumisikat na noon ang araw pero nilalamig ako. Ilang sandali pa ay may umupo sa tabi ko. Si Ben. Kuya, pwede po bang magtanong? Sige, ano yun? Bakit ka ba laging tumutulong sa amin? Napangiti ako. Bakit mo naman na itanong? Kasi sabi nila,
Hindi ka naman namin kamag-anak. Bakit palagi kang tumutulong dito sa ampunan? Wala ka ni rin naman daw kadugo dito. Tahimik akong tumingin sa bakuran. Naglalaro roon ang ilang mas bata pang mga bata. Walang kamalay-malay sa pinagdaraanan ni Ana. Ben? Ano po yun, kuya? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mawala ng pamilya? Opo. Hindi ko po nakilala ang pamilya ko eh. Yun ang dahilan kaya tayo nagkakilala. Nung bata ako, akala ko magiging mag-isa na lang ako habang buhay. Unti-unti akong napangiti habang bumabalik ang alaala. Hanggang sa may taong kumupkup sa akin. Sino po yun? Tao rin na walang obligasyon na gawin yun. Napatingin siya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala ako rito ngayon. Kaya ngayon, ginagawa ko kung ano ang minsang ginawa para sa akin. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay mahigpit niya akong niyakap. Salamat, kuya. Mabilis kong pinunasan ang mata ko bago pa niya mapansin. Kinagabihan, Mama Mia, matapos naming maihatid si Ana sa ospital, ay dumiretso ako sa opisina. Tahimik, madilim. Binuksan ko ang drawer ng mesa. Naroon ang isang makapal na folder. Mga titulo, mga resibo, mga kontrata, mga papeles ng negosyo. Isa-isa kong inilabas ang mga ito. Pagkatapos kinuha ko ang telepono at tinawagan ko yung bangko. Good evening. Good evening, sir. Gusto ko sanang isanla yung warehouse. Mama Mia, yung tinawagan ko po ay ang kilala ko ng manager ng bangko. Kaya nakakatawag na ako sa kanya anytime. Sir, sigurado po ba kayo? Napapikit ako. Opo. Kasi sir, kapag naisangla po yan at hindi natubos, maaaring mawala ang negosyo ninyo kapag hindi kayo nakapagbayad. Alam ko. Pagbaba ko ng telepono ay napasandal ako sa upuan. Ang warehouse na yun ang unang naipundar ko. Bunga ng 10 taong pagtatrabaho ko ng halos walang pahinga. Ngayon handa ako na ring bitawan yun. Hindi para mas lalong yumaman o para sa mga luho, kundi para sa isang batang matagal nang lumalaban sa sakit niya. Kinabukasan, habang nasa bangko ako at pinoproseso yung pagsasangla ko, ay may isang lalaking lumapit sa akin. Ikaw si Rico, 'di ba? Opo. Bigla niyang inilabas ang cellphone niya. Pwede ba kitang ma-video? Napabuntong hininga ako. Para saan po? Nakakatawa ka kasi. Ano pong nakakatawa? Sikat ka kasi sa isang Facebook group. Sabi nila, nalulugi na raw negosyo mo. Pero hindi mo na rin naman daw alintana dahil may matrona ka daw. May ilang tao ang napalingon. May nagsimula na namang magbulong-bulungan. Ayan na naman siya. Kala mo kung sinong mayaman? Tingnan natin kung hanggang kailan. Hindi ako nagsalita. Pinirmahan ko na lang yung mga dokumento ng pagsasanla. At nang matapos ay iniabot ko ang mga ito dun sa nagpoproseso. Kasabay noon, parang tuluyan ko na ring binitawan ang huling bagay na ipinagmamalaki ko. Hindi nila alam kung bakit ako nalulugi. Hindi nila alam kung saan napupunta ang bawat pisong nawawala sa akin. At wala naman akong balak magpaliwanag, Mama Mia. Dahil kung may natututunan man ako sa buhay, yun ay hindi lahat ng kabutihan ay kailangan mong ipagsigawan. May mga sakripisyong mas nagiging totoo kapag walang nakakakita o nakakaalam dito. Pagsakay ko sa van pa uwi ay tumunog ang cellphone ko. Si Maya. Agad ko yung sinagot. Rico, bakit ka napatawag? Nasa bahay mo ko. Bakit?
Nandito ang mga kamag-anak mo. Ano naman ang ginagawa nila? Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpahigpit sa pagkakahawak ko sa manibela. May dala na silang buyer at balak nilang pilitin kang permahan ng bentahan ng lupa ngayong gabi. Mama Mia, may mga laban na hindi mo naman pinipili. Pero kapag dumating na, wala ka ng ibang magagawa kundi harapin yon. Mahigpit kong hinawakan ng manibela. Tahimik ang buong biyahe pa uwi pero magulo ang isip ko. Hindi dahil natatakot akong mawala ng lupa kundi dahil alam kong kapag dumating ako roon, ako na naman ang lalabas na masama. Mula pa sa kanto ng aming bahay ay nakita ko na ang mga sasakyan. 3 SUV at isang itim na pick-up. May mga taong nakatayo sa labas. Hindi ko man sila kilala, alam kong sila yung mga buyer na tinutukoy ni Maya. Huminto ako. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay bumaba. O ayan na siya. Sigaw agad ng tiyuhin kong si Rogelio. Sa wakas, dumating na rin. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Maging ang mga kapitbahay ay nagsilabasan na rin. May ilan pang kunwaring nagdidilig daw ng halaman. May iba namang nakasandal lang sa gate. Pero alam kong pare-pareho lang ang pakay nila. Ang makichismis. Rico, right? Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng polo. May iaalok kami sa lupa ninyo. Tumango ako. Narinig ko nga. Maganda ang presyong i-offer ko sa inyo. Pero hindi ko naman binibenta yung lupa. Nagkatinginan sila. Akala yata nila nagbibiro ako. Baka yun ang pinaniniwala sa kanila ng tiyuhin at mga pinsan ko. Sir, hindi mo ba muna titignan ng halaga na i-offer namin? Sabi nung lalaki. Hindi. Dahil industrial naman yung lupa at nasa kabihasnan, nasa 50 milyong piso ang offer. Tahimik ang paligid. May mga napasinghap. May mga narinig pa akong bumulong. Grabe, yayaman sila. Pero nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Pasensya na. Pero hindi talaga. Bakit, may mali po ba sa alok ko? Wala naman po. Bakit ayaw ninyo? Napaka-good price na nun. Dahil hindi po ibinibenta ang lupang yun. Hindi na napigilan ng tiyuhin ko ang sarili niya. Hinila niya ako sa harap ng lahat. Ano bang problema mo? Bobo ka ba? Wala po akong problema. Alam mo bang kalahati niyan mapupunta sa pamilya natin? Mga anak kami. Nung yumao. Mga apo niya ang mga anak namin. Alam ko po. Bakit ayaw mo? Hindi ako sumagot. Sumagot ka! Nang magkaalaman tayo dito. Tahimik lang ako, Mama Mia, kaya mas lalo siyang nagalit. Alam mo, Rico, ikaw ang makasarili sa lahat. May sumang-ayon naman mula sa likuran niya. Oo nga, kahit sa kanya yun nakapangalan pamilya naman sila, 'di ba? Dapat hati-hati lang. Ano ba talagang silbi ng lupang yun? Bakit ayaw ipagbili? Mama Mia, isa-isa nang nagsasalita ang mga kamag-anak kong nandun. Para akong nasa gitna ng korte at sila ang mga hukom. Ako yung akusado, pero wala man lang nagtanong sa akin. Rico, mahinang tawag ni Maya. Nasa likod lang pala siya at halatang gusto niya akong tulungan, ngunit napailing ako. Ayoko kasing madamay pa siya, Mama Mia. Sabihin mo nga, sigaw ni Tito. Bakit ayaw mong ibenta, ha? Dahil po may pangako ako. Natawa siya. Pangako? Kanino? Sa patay mong lolo?
Wala nang kwenta ang pangakong yan. Pati nga mag-asawa hanggang kamatayan lang eh. Patay na yung may-ari ng lupa. Hindi na niya yun mapapakinabangan pa. At doon may naramdaman akong unti-unting nababasag sa loob ko. Hindi dahil minura niya ako, hindi dahil pinahiya niya ako sa harap ng lahat, kundi dahil sa paraan ng paglapastangan niya sa taong minsang nagsalba sa aming lahat. Lolo mo ang dahilan kung bakit may lupa tayong pinag-aawayan ngayon. Respetuhin natin ang huling bilin niya. Mahina akong sabi. Natawa ang tiyuhin ko. At ano naman ang bilin na yon ha? Napayuko ako. Hindi ko pwedeng sabihin. Hindi pa dahil kapag sinabi ko, lalabas ang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Alam nyo, kung ako kay Rico, ibibenta ko na. Sabi ng mula sa aming kapitbahay na isang matandang babae. Tumango ang iba. Oo nga, wala naman siyang pamilya. Palibasa kasi kung san-san inuubos ang pera. Tapos ngayon magmamatigas. Lahat naman sila may karapatan dyan eh, kahit siya pa ang pinamanahan. Isa-isa na namang alon ng bulungan. Isa na namang panghuhusga. Pinakinggan ko silang lahat, isa-isa hanggang sa wala na silang masabi. Pagkatapos noon ay mahina akong ngumiti. Pwede ba akong magsalita? Alam kong marami kayong gustong sabihin tungkol sa akin. Wala naman akong problema doon. Karapatan nyo yan dahil opinyon nyo yan. May ilang nagkibit balikat, Mama Mia. Pero may hihilingin lang sana ako. Kung huhusgahan ninyo ako, pwede bang siguraduhin ninyong alam ninyo ang buong kwento? Huwag yung kalahati lang. Huwag yung narinig nyo lang mula sa iba. Huwag yung nabasa nyo lang sa post sa Facebook. May ilang napayuko. Pero karamihan ay napakunot pa rin ng noo dahil minsan, mas madaling maniwala sa chismis kaysa sa katotohanan. Tatalikod na sana ako ngunit may isang malakas na boses ang pumigil sa akin. Sandali! Lumingon ako at yung isang buyer pa lang nagsasalita. Sir Rico, sabihin na natin hindi mo kailangan ng pera. Pero paano kung sabihin kong kapag hindi mo ibinenta ang lupang yan ngayong gabi, makukuha lang namin to sa ibang paraan? Natahimik ang paligid. Unti-unti akong naglakad palapit sa kanya hanggang halos sa magkatapat na kaming dalawa. Ano ang ibig ninyong sabihin? Siguro alam mo naman na hindi lahat ng laban dinadaan sa permahan, 'di ba? Sabi niya. Pagkatapos nun ay tumalikod siya at sumakay na sa isang SUV. Isa-isang umalis ang mga buyers. Pero bago magsara ang bintana ng sasakyan, nagtagpo ang mga mata namin. At sa titig niyang yun, alam kong hindi pa tapos ang laban. Alam kong interesado sila dun sa lupa. Kinagabihan, halos 12:00 na nang magising ako dahil sa tunog ng cellphone. Si Sister Elena. Agad akong kinabahan at pupungas-pungas pa akong sinagot ang tawag na yon. Sister, Rico, nasan ka? Nasa bahay. Pwede ka bang pumunta rito? Bakit po? Ano pong nangyari? Rico, gising na si Ana. Napangiti ako, pero bago pa ako makapagsalita ay may sinabi pa si Sister na nagpawala ng ngiti ko. At meron daw siyang gustong sabihin sa'yo. Halos walang sasakyan sa kalsada ng gabing yon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nilabag ang speed limit ng lungsod. Paulit-ulit lang ang tumatakbo sa isip ko. Ano kaya ang gustong sabihin sa akin ni Ana? Ano ba ang lihim na hindi ko alam? Si Ana ang unang batang dumating sa ampunan matapos akong magsimulang tumulong doon. Siya ang pinakamasayahin, pinakamasipag at pinakapalangiti. At siya rin ang unang batang tinawag akong kuya. Pagpasok ko sa ospital, nadatnan kong gising na nga siya.
Mahina pa rin, maputla pero nakangiti. Kuya, mahina niyang tawag nung makita niya ako. Lumapit ako. Huwag ka na munang magsalita. Kuya, kung hindi ko sasabihin ngayon, baka hindi ko na masabi. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ko. Ana, kuya, hayaan mo muna ako. Hayaan mo akong magsalita. Alam mo ba kung bakit ikaw lang ang hinanap ko, kuya? Napailing ako. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Ano bang ibig mong sabihin? Naaalala mo ba ang araw na namatay si Lolo Ramon? Bigla akong natigilan. Paano niya nalaman ang tungkol kay Lolo? Ilang taon lang siya noon eh. At iilang tao lang ang nakakaalam ng mga nangyari noon. Kuya, ano kasi, nung namatay si Lolo Ramon, di ba buhay pa nun si Sister Sandy? Mama Mia, naaalala ko. Isa siya sa mga batang-batang madre noon, si Sister Sandy. Siya yung madre na palangiti talaga sa akin. Siya yung madre na laging nakangiti kapag nakikita ako at si Lolo na dumadalaw dun sa ampunan na yun. Ewan ko rin, Mama Mia, kung bakit tumutulong si Lolo dun sa ampunan. Pero sabi niya, meron daw mga tao na mas malaki pang pangangailangan kesa sa amin. At obligasyon namin na meron na tumulong sa mga taong walang-wala. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy ko ang pagtulong ni Lolo sa ampunan na yun. Lo, bakit po tayo nandito? Naaalala kong tanong sa kanya nung unang beses na dinala niya ako sa ampunan. Alam mo kasi, Rico, noon, dito din ako napadpad. Hindi dito eksaktong lugar pero sa isang ampunan din. Bago ako nahanap ng mga taong umampun sa akin. Kaya sinabi ko noon, natutulong ako sa abot ng makakaya ko. Mula noon, Mama Mia, ay naging napakamatulungin ni Lolo. Lagi niya akong kasama sa tuwing nagdadala kami ng mga pagkain at ilan pang mga kagamitan sa bahay ampunan. Hanggang sa nagkasakit na si Lolo. Pero bago pa siya mawalan ng hininga ay hiniling niya sa akin na wag ko raw ibebenta ang lupa niya at wag ko raw pababayaan ng ampunan, lalong-lalo na si Ana. Ang akala ko noon kaya niya inihahabilin talaga sa akin si Ana ay dahil alam naming lahat na sakitin ito. Si Ana ay dumating sa ampunan noong mga ilang taon na akong tumutulong doon kasama si Lolo. Kaya nagulat ako nung sinabi ni Ana na kinausap daw siya ni Sister Sandy ilang taon matapos mamatay ni Lolo. Bago namatay si Sister Sandy, kuya, may inamin siya sa akin. At yun yata ang dahilan kung bakit may malubha akong karamdaman. Dahil baka angko ang parusa ng Diyos para kay Sister Sandy. Ano? Anong ibig mong sabihin? Aalis na muna ako, ha? Mag-usap muna kayong dalawa dyan. Pagkatapos noon ay hindi na ako hinantay pa ni Sister Elena at umalis na siya doon, Mama Mia. Kuya, sana wag magbago ang tingin mo sa Lolo Ramon mo kapag sinabi ko sa iyo ang totoo. Bakit? Ano nga iyon? Kuya, tatay ko po si Lolo Ramon. Ano? Hindi ko alam kung ilang segundo akong natahimik bago ako nakapagtanong ng salitang ano, Mama Mia.
Hindi ko kasi alam noon kung tama ba ang narinig ko. Kung tama ba ang rumehestro sa tenga ko. Ano yung narinig ko, Ana? Anong tatay mo ang lolo ko? Oo, kuya. Yun ang sinabi sa akin ni Sister Sandy. At si Sister Sandy, kuya, siya ang nanay ko. Ano? Lalo akong nagulat, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung ano ang tamang sabihin. Kung ano ang tamang gawin. Tiningnan ko ng mabuti si Ana. Tinatansya ko kung nagbibiro lang ba siya bilang mapagbiro naman talaga siyang bata, lalo pa nung hindi pa maluba ang karamdaman niya. Anong ibig mong sabihin na natatay mo ang lolo ko? Hindi ko alam ang eksaktong nangyari, kuya. Basta ang alam ko, ang sinabi ni sister, nagkaroon daw sila ng relasyon ng lolo mo. Hindi naman daw nila sinadya. Pero nagbunga yun at ako yun, kuya. Mama Mia, iniisip ko ang muling pagkakataon na nagkausap kami ni lolo. Nung nasa bedridden situation na siya. Iniisip ko yung mga habilin niya sa akin. At yung sinabi niya sa akin na ang pinakamahalagang habilin daw niya, Mama Mia, ay yung wag na wag ko raw pababayaan si Ana. At gawin ko lahat para gumaling siya. Wag ko raw ibebenta yung lupain dahil pagdating ng panahon, sa aming dalawa daw yun ni Ana. Hindi ko naman alam, Mama Mia, kung bakit. Ang iniisip ko lang noon, masyado lang na-attach si lolo kay Ana. Dahil sanggol pa lang si Ana noon. Nung lagi kaming bumibisita ni lolo, lagi kaming nagdadala ng mga formula milk, at laging karga-karga ni lolo si Ana. Inisip ko na baka masyado lang naging attach ang lolo ko sa bata. At masyado lang siyang naawa dito dahil may sakit ito, kaya niya sinabing kaming dalawa ni Ana ang magmamay-ari ng lupain ng lolo ko pagdating ng araw. Hindi ko naman inisip o hindi ko kailanman naisip na ganito pala kalaking komplikasyon ang sekreto na meron ng lolo ko. Kuya, tingin mo ba kaya ako nagkakasakit dahil sa kasalanan ng tunay kong mga magulang? Ang tanong na yun ni Ana ang nagpabalik sa akin sa katinuan. Ang tanong na yun ang nagpabalik sa akin sa aking tamang pag-iisip. Hindi, Ana, hindi naman ganun ang Diyos. Pero bakit po meron akong ganitong sakit, kuya? Bakit po yung sakit ko ay hindi matukoy-tukoy ng doktor? Bakit po yung sakit ko ay walang gamot? Wala namang ganito ang pamilya ninyo, kuya, 'di ba? Wala din sigurong ganito ang pamilya ni na Sister Sandy. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko papatunayan ang sinabi ni Ana. Hindi ko alam kung paano ko papatunayan na siya nga ay tita kong tunay o anak ng lolo ko. Hindi ako halos nakapagsalita habang kausap ko si Ana. Alam ko na nagulat ka, kuya. Nagulat din naman ako nung una ko yung nalaman. Halos hindi ko nga matanggap eh. At maiintindihan ko, kuya, kung titigil ka na sa pagtulong sa akin. Maiintindihan ko kung aalis ka na at hindi na magpapakita. Pero naisip ko kasi na bago pa man ako mamatay, at least, 'di ba? At least masabi ko yung totoo sa'yo.
Mama Mia, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Kaya nung bumalik si Sister Elena, ay nagpaalam muna ako at sabi ko, may gagawin muna akong trabaho. Kaya kailangan ko ring magpahinga dahil sa trabahong yun. Agad namang ngumiti si Ana at tumango. Pagkatapos, si Sister Elena ay niyakap ako ng mahigpit. Alam kong mabigat ang nalaman mo. Mabigat din sa akin nung unang sinabi yon ni Sister Sandy. Po, alam niyo po? Oo, Rico. Kaya lang naisip ko, wala naman akong karapatan para pangunahan ang mga taong sangkot sa sekretong yun para magsabi sa'yo, 'di ba? Kaya natahimik lang ako. Kung ano man ang magiging desisyon mo, Rico, igagalang ko yun. Kung nasaktan ka man at lalayo, igagalang din namin yun. Tumango ako, Mama Mia, at umalis na doon sa ospital. Umuwi ako sa bahay. Hinalungkat ko yung mga gamit ng lolo ko pero wala talaga akong ni isang nakita na kahit na anong prueba dun sa sinabi nila. Naisip ko na baka may sulat, na baka may nakatago lang liham na para sa akin ng pag-amin ni lolo ng totoo pero wala talaga. Halos baliktarin ko na ang buong kwarto niya dun sa bahay pero wala talaga kahit na ano. Sa sobrang kapaguran ko ay nakatulog na lang ako. Kinabukasan nung magising ako ay nakita kong napakarami ng missed call sa cellphone ko, Mama Mia. Mula kay Sister Elena. Agad ko siyang tinawagan. At humahangos pa ang boses niya na alam kong kagagaling lang sa pag-iyak dahil mukhang may sipon pa siya nung sagutin niya ang tawag ko. Rico, alam ko may mga tanong ka pa pero magmadali ka. Baka hindi mo na maabutang buhay si Ana. Mama Mia, nataranta ko. Agad kong pinaharurot ang luma kong puting van papuntang ospital. Pagdating ko doon ay napag-alaman ko na nung umalis pala ako, Mama Mia, ay sunod-sunod ang naging seizure ni Ana. Akala nila ay normal lang na reaksyon sa mga bagong gamot na inilapat sa kanya. Pero hindi pala. Pahina na ng pahina ang kaniyang heartbeat. At ilang segundo lang matapos akong dumating, nag-flatline ng monitor na nasa tabi ng kama niya. Ilang beses po siyang sinubukang i-revive ng mga doktor. Pero wala na talagang nangyari. Tuluyan na talagang namaalam si Ana. Mama Mia, hirap na hirap ako noong tanggapin yon. Hindi ko pa nga matanggap ang katotohanan. Hindi ko pa nga matanggap ang katotohanan na tiyahin ko siya. Heto at bigla naman siyang nawala. Noong namatay si Ana, ako lahat ang umasikaso. Gulat na gulat ang mga kamag-anak ko kung bakit ako ang umaasikaso ng lahat. Doon din nalaman ng mga kapitbahay namin, Mama Mia, nung dun sa eulogy ni Ana. Ay doon nagsalita si Sister Elena at binanggit niya lahat ng tulong na ginawa ko sa ampunan. Nasa harap ako noon ng kabaong ni Ana at nakatingin sa mga tao habang nagsasalita si Sister Elena. Nakita kong yung mga taong nagchichismisan noon, yung mga taong nanghuhusga sa akin noon, ay napayuko. Na para bang gustong-gusto na nilang lumabas dun sa simbahan. Na para bang napahiya sila at nalaman nilang katotohanan. Hindi na ako nagsalita dun sa eulogy ni Ana. Tanging ang mga sisters lang ng ampunan ang nagsalita. Pagkatapos mailibing si Ana ay dun naman pumunta ang mga pinsan ko. Tinanong kung bakit halos inubos ko ang pera ko sa pagtulong dun sa bahay ampunan na yun. Sinabi kong yun ang bilin ng lolo. At bakit naman gugustuhin ni Lolo Ramon na tulungan yung mga bata doon, ha? Hindi nyo ba alam? Sa ilang taon ng pagtira ko kay Lolo Ramon mula nung mamatay ang mga magulang ko, doon naman kami naglalagi lalo na tuwing linggo.
Lagi kaming tumutulong dun. Palibasa kasi kayo, wala kayong pakialam, kundi mga sarili lang ninyo. Nagulat sila sa pagsasalita ko, Mama Mia. Hindi sila sanay na ganun ng mga salita ko. Mabutit nandito kayo, sabi ko. Sabihin niyo sa mga pinsan natin at sa mga magulang ninyo. Napayag na akong ibenta yung lupa. Gulat na gulat sila. Halos hindi sila makapaniwala sa narinig nila mula sa akin. Talaga? Ngayon pumapayag ka na, ibig sabihin ba dahil wala ka nang sinusuportahang may sakit? Yun ba ang dahilan kung bakit dati hindi ka pumapayag na ibenta ang lupang yun? Hindi na lang ako nagsalita. Hindi ko na lang sinabi sa kanila ang totoong dahilan. Ang totoo niyan, Mama Mia, kaya ako pumapayag na ibenta na yung lupa ng lolo ko. Ay naisip kong wala na rin namang silbi ito. Wala na yung taong dapat ay magiging kahati ko sa lupang yun. Si Ana. Inisip ko na rin na isalba ang negosyo ko. Kasi nung mga panahon na yun, halos hindi na rin ako nakakabayad dun sa niloan ko sa bangko. Tuwang-tuwa ang mga tsuhin ko matapos kong sabihin sa kanila na ibebenta ko na yung lupa. Siyempre, Mama Mia, tawagin niyo na akong swapang pero kumuha talaga ako ng abogado. Dahil sa akin nakapangalan yung lupa, 50% ng pinagbentahan ay nasa akin. Inisip ko na siguro sapat na ring bayad yun para itago ko hanggang sa libing ko ang sekretong madilim ng lolo ko. Agad namang pumayag ang mga tiyahin at tsuhin ko pati na rin mga pinsan dahil malaki-laki pa rin naman ang natira sa kanila. Mas malaki kaysa sa 50 million pesos ang napagbentahan ng lupa. Halos nagdadalawang milyon ang share nilang lahat at may kanya-kanya pa silang mga bahay kaya naging maayos na rin ang hatian. Mama Mia, ang una kong ginawa ay tinubos ko yung nakasangla ko pong warehouse sa bangko. Pagkatapos, binenta ko rin yung bahay namin ni Lolo. Yung bahay na tinitirhan ko. Hindi dahil ayoko nang alalahanin ng lolo ko, kundi dahil ayokong alalahanin yung bersyon ng lolo ko na nalaman ko mula kay Ana. Ang gusto kong maalala ay yung Lolo Ramon na nag-aruga at nag-alaga sa akin. Yung Lolo Ramon na minahal ako ng totoo. Yung Lolo Ramon na ang tingin ko ay isang anghel dahil laging tumutulong sa bahay ampunan. Oo, Mama Mia, nag-donate din ako ng pera sa bahay ampunan. At patuloy pa rin akong nagdadala doon ng kung ano-ano, lalo na tuwing Pasko o kaarawan ko. Pero hindi na katulad ng dati na linggo-linggo akong nandun. Di ko alam kung bakit. Pero naisip ko, sapat na siguro ang mga pagtulong ko. Hindi ko naman siguro kailangang akuin ang lahat. Sa ngayon ay medyo maayos na rin ang negosyo ko. Nakabili din ako ng maliit na bahay. Yung sakto lang sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, hindi ko alam kung paano ba sisimulan ang buhay ko na makalimutan yung sekreto ng lolo ko. Si Maya lagi pa rin nandyan. Kaibigan ko pa rin. Kung iniisip nyo na magiging kami, mali po kayo. Dahil si Maya ngayon ay may boyfriend na at ikakasal na silang dalawa. At ang boyfriend niya ay walang iba kundi ang inhenyero ko sa construction business ko. Maraming salamat po, Mama Mia. At sa lahat ng mga nanonood o nakikinig ngayon sa kwento ko, sana po ay nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Inisip ko, Mama Mia, na siguro dahil hindi ko naman maamin sa pamilya ko ang totoong dahilan kung bakit ako tumutulong noon sa bahay ampunan at kung ano talaga ang koneksyon ng Lolo Ramon ko dun sa bahay ampunan na yon, ay dito ko na lang sasabihin. Baka sakaling kapag narinig kong binabasa mo na ang sulat ko, gumaan-gaan na ang pakiramdam ko. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang,
Rico. Hala, grabe naman yung kwento ni Rico. Yung lolo pala niya nagkaanak sa isang madre. Naku naman. Grabe naman ito. Pero anyways, maraming salamat Rico sa pagbabahagi mo ng inyong kwento ng lolo mo dito sa ating programa. At ang hiling ko lang ay mahanap mo ng kapayapaan, katahimikan, at syempre ang saya at ligaya na nararapat mo naman talagang makuha at maranasan. Maraming salamat ulit sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Please do like and share this video. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, subscribe na. At mag-click na rin kayo ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na ipinapalabas. O, ano pang inaantay nyo dyan, ha? Go na. Syempre, naku, bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa ating mga members. Hi mga members, maraming salamat sa pananatili ninyo dito sa ating program. Hello ako sa mga nagbabalik na sina Miriam Gutierrez, Freaky, maraming salamat. Rose Arevalo, thank you very much. At Alpha Garcia, hello din kay Colleen Bueno. Yan ang mga nagbabalik dito sa atin. Maraming salamat. Hi din ako kay Evelyn Kawit, kay Kimber Dudes Balyador, kay Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boyser, hello din ako kay Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at kay Mila Raduban. Maraming salamat talaga, as in. At hello din ako sa ating mga kasuki na mga subscribers na hindi rin nawawala. Laging nandito, laging nanonood, laging nakikinig, hindi nagsiskip ng ads. Grabe naman. Hi ako kay Marietta Yoto, Christina Season, Cha Pasensya, Ernesto Lapaz, Roslyn Caraballo, Mika Mamawag. Maraming salamat sa inyo. Hello din ako kay Elizabeth Lagunday, Jaen Karel Soriano or Jaen, tama ba? Laurier. Ayun, maraming salamat. Hi din ako kay Raisa Sulaiman, Sally Buma, Gladys Bakbak, Jane Clasin, maraming thank you. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you very much. Kung hindi po nabanggit ang inyong pangalan, abang-abang kayo baka sa susunod, pangalan niyo naman ang ating babanggitin dito sa ating programa. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na umihikayat sa inyo na kung may sarili po kayong kwento ng inyong buhay na nais niyo pong ibahagi, ay nako, bukas po ang ating email address para padalhan niyo ng inyong mga kwento. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. All po yan na small letters, wala pong capital letter dyan. Maraming thank you. I love you all so much. Mwah! Paalam, ingas, buyers!